Itinalaga na ni Pangulong Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya bilang bagong ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Ayon po sa Malacanang, napag-aga po ang ginawang pag-anunsyo ng Pangulo kay Rimulya na dapat sana ay sa October 25 pa. Umaasa naman ang Pangulo na sa ilalim ng pamumuno ni Rimulya sa ombudsman ay patuloy na may susulong ang prinsipyo ng administrasyon na transparency at pata sa pagpapatupad ng batas. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, sa wakas ay naitalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Crispin Rimulya bilang bagong ombudsman. Tagumpay si Justice Secretary Crispin Rimulya na makuha ang inaasam-asam na posisyon bilang bagong ombudsman. Yan ay matapos na tuluyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Rimulya sa Office of the Ombudsman. Pangako naman ni Rimulya na sa pag-upo niya sa ombudsman ay magiging mas transparent at maaksyon ang nasabing tanggapan. Si Rimulya ay kabilang sa shortlist ng mga aplikante para sa ombudsman post na inilabas ng Judicial and Bar Council o JBC. Bukod kay Rimulya, kabilang din sa listahan sina retired Supreme Court Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan 4th Division Chairperson and Associate Justice Michael Musngi, retired Court of Appeals Justice and current PhilPost Chairman Stephen Cruz, Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, retired Supreme Court Justice Samuel Gerlan at Malacanang Deputy Executive Secretary Annalisa Logan. Transparency and a lot of action. And probably transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng ombudsman. Kaya papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng kababayan ng Napaagang anunsyo ng Pangulo kay Rimulya na dapat sana ay sa October 25 pa. Wala pa po dahil ang kanyang deadline ay October 25. So, pwedeng mapaaga, pwedeng on the date. So, abangan na lang po muna natin. Si Rimulya ay nagsilbi bilang ika-59 na kalihim ng DOJ mula noong June 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay isinulong ng DOJ ang mga malalaking reforma upang gawing moderno ang sistema ng hustisya. Mapabilis ang paglutas ng kaso, palawakin ang akses sa mga serbisyong legal at iba pa. Ang kanyang mga dekadang paglilingkod bilang mambabatas, gobernador at abogado ay nagbigay sa kanya ng malawak na paggalang sa kanyang integridad at pangako sa serbisyo publiko. Ang administrasyon ay nananatiling matatag sa kanilang pangako na labanan ng katiwalian. Bilang ombudsman, inaasahang itataguyod ni Rimulya ang transparency, palakasin ang mga hakbang laban sa katiwalian at titiyakin na ang hustisya ay ibibigay ng patas at mahusay. Muling iginit ng Pangulong Marcos ng transparency, fairness at rule of law ay mananatiling gabay ng mga prinsipyo ng administrasyon. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists, as Ombudsman Rimulya is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. There will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. President Ferdinand R. Marcos Jr. reaffirms that transparency, fairness, and the rule of law will remain the guiding principle of this administration's pursuit of a bagong Pilipinas that truly serves the Filipino people. Alex, inirekomenda ni Rimulya si Justice Undersecretary Frederick Vida bilang acting DOJ Secretary hanggat wala pang nairekomendang papalit sa kanya. Inaasahan na sa Huwebes ay manunumpa na si Rimulya bilang bagong ombudsman at sa Biyernes naman ay inaasahang bibisita na ito o magtutungo na sa Office of the Ombudsman. Alex?